convoy ng Atinito Coalition sa West Philippine Sea, aprobado na ng National Security Council. Yan ang tatalakayin po natin kasama si Commodore J. Tariela ng Philippine Coast Guard, spokesperson for the West Philippine Sea. Commodore Tariela, magandang tanghali po. Magandang tanghali sa iyo, Miss Eunice and Miss Nina at sa inyong mga taga-subaybay. Ito, Commodore, ano po ba ang isla na maaring puntahan o daanan nitong Christmas convoy sa West Philippine Sea? Before I answer that question, Miss Eunice, let me first clarify na simula noong November 21 naman, dun sa statement na nirelease ng National Security Council ni ADG Jonathan Malaya, hindi naman ipinagbawal na mag-carry out ng Christmas convoy. Ang sinabi lang natin dito noong November 21 ay hindi natin sinusuportahan ang Christmas convoy sa BRP Sierra Madre, pero we support itong mga ganitong goodwill intention ng civil society to do Christmas convoy para sa ating mga troops. And related dyan sa tanong mo, ano yung mga areas na pwede nating puntahan na isinaad din doon sa naunang statement, all in all, there are 9 maritime features, or isla na ino-occupy ng ating Armed Forces of the Philippines. At ang ilan dito ay kasama ang Philippine Coast Guard. So, isinaad natin dito na besides from Ayungin Shoal, na alam naman nating napakapanganib every time we do the resupply operation, there are other 8 maritime features, na pwedeng Christmas convoy ang civil society na to. That includes Lawak, Likas, Patag, Pag-asa, Parola, Panata, Rizal, and Cota. So all in all, these are the 8 other occupied areas ng Armed Forces of the Philippines na pwede namang magdala ng regalo ang Christmas convoy na ito. Alright, kailan naman po isasagawa ang pamamahagi ng mga regalo at donasyon para po sa mga sundalong nakadeploy sa mga islang ito? Well, Ms. Nina, according sa press statement ng Atinito Coalition, they intend to depart ng December 5. But again, also with the guidance of the National Security Council, there are still operational details that we still have to discuss with the organizers ng Atinito. Sa tulong ng Armed Forces of the Philippines Western Command at ng Philippine Coast Guard sa pamumuno ng ating komandante na si Admiral Ronnie Hilcaban. We would like to sit down with them and discuss operational details nitong Christmas caravan, para siguraduhin ang kaligtasan ng mga magpa-participate dito. Alright, ito naman po sir, sa naging pag-uusap, maaari nyo po bang ibahagi sa amin yung mga limitasyon? Siyempre meron lang po yung mga limits sa inilatag na Christmas convoy po. At ano lamang po ba yung kanilang mga pwedeng dalhin o meron pa po bang mga ipinagbabawal dito? Well, ang naging agreement ng National Task Force West Philippine Sea with the organizers ng Atinito Coalition is that we were able to clarify na ang pagpunta sa BRP Sierra Madre, specifically dito sa barko na to sa Ayungin Shoal, ito yung hindi talaga posibleng magawa. Inilatag ng NTFWPS yung danger na ginagawa dito. Sinabi namin na for the Philippine Coast Guard and the Armed Forces of the Philippines, whenever we do the resupply operations, alam naman ng publiko kung gaano kapanganib ito. The Chinese Coast Guard vessels, sigurado talagang magdi-deploy sila ng mas maraming barko dito together with the Chinese Maritime Militia. At sa presensya ng mga Chinese forces na to sa palibot ng Ayungin Shoal, at there is a high possibility na sasalubungin sila nitong mga Chinese Maritime Forces na to. Kaya sinabi namin na you can pass through the vicinity of Ayungin Shoal, but definitely BRP Sierra Madre is not your final destination. You can proceed to other maritime features as sinabi ko nga kanina, but definitely not in Sierra Madre kung saan na-expect nila sana initially, na pupunta sila sa Sierra Madre at doon sila mamimigay ng kanilang mga regalo. Okay, so paano po ang magiging biyahe ng convoy na ito? Sino-sino po ang sasama sa convoy upang siguraduhin ang kaligtasan ng grupong ito? Well, accordingly, ang magiging jump-off point nila is from El Nido, Palawan.
And then from there, magde-depart sila. Again, based on the press statement pa rin ng ating ito coalition, it will be composed of 40 boats. On the part of the Philippine Coast Guard, pag-uusapan pa natin ang kaligtasan ng sasama dito sa Christmas convoy. Una sa lahat is yung vessels na gagamitin nila. Dapat ito ay talagang intended na watercraft to carry passengers. No? Hindi natin pwede silang payagan na fishing vessel or sasakyang pangisdaan ay gagamitin lang nila for them to carry out the Christmas caravan convoy na to. So, yan yung isa. And then pangalawa, they also need to seek permission from the Maritime Industry Authority to allow them to sail from El Nido going to the West Philippine Sea. On the part of the Philippine Coast Guard, we're only mandated to enforce the safety regulations related to maritime safety. So, sa amin, we have to make sure na they have all those necessary documents that came from Marina para payagan silang maglayag. Okay, kaugnay po dyan, may tanong po sa ating kasamahan sa media na si Patrick De Jesus ng PTV. Paano po raw titiyakin ang gagamiting vessel sa Christmas convoy ng atin ito coalition ay seaworthy? This related to the previous question. As I said, they need to coordinate with the Maritime Industry Authority for them to be given a particular special permit for them to navigate in these waters. And then secondly, of course, for us to really sit down and identify what are those vessels that they're going to use for the Christmas caravan. Tama yung sinabi ni Patrick, it's very dangerous for them to, alam mo yun, hindi ka pwedeng mag-designate lang ng small boat or any indigenous boat na sasabihin nating sasama dito sa Christmas caravan na to. Considering the fact na sa panahon ngayon, malalaki ang alon sa West Philippine Sea. Alright, sir, kanino naman po ita-turn over yung mga pamasko po para sa mga sundalo nagbabantay sa BRP Sierra Madre at kailan po ba ito dadalhin para sa mga sundalo naman po na nakadeploy doon? Well, una sa lahat, hindi ko pa alam masyado yung detalye. There are some possible options that we laid out sa kanila. Pwede naming itanggapin yan ng mga Coast Guard vessels mismo, and then the Philippine Coast Guard vessel will be the one to distribute sa mga isla na to na occupied ng Armed Forces of the Philippines. There is also another possible option for them to proceed to other maritime features na sinabi ko nga kanina. But as what I said, it's not possible for them to go directly to BRP Sierra Madre. Kung ang intention ng mga gift items that they prepared is for our troops on board BRP Sierra Madre, I think the Armed Forces of the Philippines is in a better position to accept etong mga Christmas gifts na to para sa BRP Sierra Madre. Okay, posible po bang sa tingin nyo masundan ang Christmas convoy na ito? At meron pa bang ibang grupo na naisundan ang pamamahagi ng donasyon at regalo sa ating mga sundalo at mangingisda sa mga isla dyan sa West Philippine Sea? Una sa lahat, for the National Task Force West Philippine Sea, we are really happy with this kind of goodwill intention ng ating civil society para maparamdam natin sa ating kasundaluhan at sa ating Philippine Coast Guard na tumatao dito sa ating mga isla na to sa West Philippine Sea na may launch silang ganitong intensyon, makapaghatid ng saya sa ating sundalo. However, ang issue lang naman talaga natin dito is not in Ayungin Shoal, not in BRP Sierra Madre. Kung makukomply naman ng kahit na sinong civil society ang requirements ng Maritime Industry Authority, kung saan they can really support yung mga requirements para makapaglayag na safely, seaworthy yung barko, there's no reason for the Philippine Coast Guard not to allow them to sail out from one particular port. Second, kung ang pupuntahan naman is yung mga sinabi ko ang other maritime occupied areas natin sa West Philippine Sea, I don't think na mahihirapan ulit tayo dito. So, regardless, kung hanggang kailan nila gawin ito, pwede naman. Basta siguradong safe yung sasakyan nila. Pangalawa, hindi sila sa BRP Sierra Madre pupunta.
Okay, Commodore, meron lang po akong gustong itanong. Gaano po katagal ba kapag, let's say, sila ay naglayag? For example, how long will it take for them to get to the vicinity, dun sa malapit lang sa BRP Sierra Madre? Or for example, let's say they want to go to Pag-asa Island. Gaano katagal po yun? Well, isa pa yan, no, sa consideration natin, Ms. Nina, no? Kung ang barkong gagamitin nila is hindi naman talaga ganun kabilis, no? And you also have to consider the current and the lalaki ng alon ngayon at sa hangin na itutulak ka din. Second, it also depends with the intention. Kung pag sinabing it would be a convoy, ibig sabihin maghihintayan sila. So the duration of their voyage is dependent on the slowest vessel that will participate sa convoy. So sabihin na natin na kasing bilis nila ang resupply boat, no? Na ginagamit ng Armed Forces of the Philippines every time we do the resupply. So between 18 to 24 hours ang tagal nitong lakad na to going to Ayungin. Kung Pag-asa naman, it would take more than a day, kung siguro 36 hours at least. Again, there are so many factors for you to consider, no? Sa bilis talaga ng barko, sa bagal ng pinakamabagal na barkong sasama sa kanila, and of course with the sea condition. So but definitely it will not be really as easy as a fair weather sail dahil sa panahon nga ngayon. Oo, tama po sir. Dati nakapaglayag na rin kami dyan sa West Philippine Sea, talagang 32 hours. Tapos yung nakikita mo lang partner, yung dagat lang, saka yung langit. Pero ito po, may pahabol na tanong po itong si Patrick De Jesus ng PTV. Linawin lang po natin, Commodore, may kasama po ba na from PCG na mag-escort po sa convoy para po matiyak yung kaligtasan naman ng mga participants? On the part of the Philippine Coast Guard, we have the mandate, no, to ensure maritime safety sa karagatan natin. So the Commandant of the Philippine Coast Guard, Admiral Ronnie Hilgaban, has already expressed his commitment, no, with the guidance of the National Security Advisor, that the Philippine Coast Guard should be able to deploy vessels, no, to ensure the safety of those who will participate dito sa Christmas Caravan. However, ito nga yung isang issue natin, no? This is the reason why I keep on mentioning na we need to reach out sa ating mga organizers dito para mapag-usapan natin talaga na yung barko na dadalhin nila dito ay seaworthy, at the same time yung magmamando ng mga barko na gagamitin nila has the experience, no? Para hindi talaga i-jeopardize ang safety ng mga magpa-participate dito sa Christmas Caravan. Alright, mensahe nyo na lang po sa ating po mga kababayan, Commodore, no? Lalo na po sa mga nais pang makibahagi din sa pamimigay naman po ng regalo sa Philippine Navy o kaya naman po sa Philippine Coast Guard at AFP. Nitong nalalapit na Pasko, no, wini-welcome po ng Philippine Coast Guard at ng ating kasamahan sa Armed Forces of the Philippines ang intensyon ng mga Pilipino na magpahatid ng regalo at kisiyahan sa mga sundalo natin sa West Philippine Sea. Pero as much as possible, kung yan lang din naman ang intention natin para makapagpasaya sa mga sundalo, no, we would really appreciate kung idadalhin nyo na lang yan sa nearest AFP units or sa Coast Guard units, and allow the Coast Guard and the Armed Forces of the Philippines to bring those gifts para hindi pa kayo mahirapan at mailagay sa peligro ang inyong buhay, no? And for those people talaga na who would like to join the civil society in their efforts to really conduct a Christmas caravan going to those areas that we are occupying, we're also happy with such initiative, but we really have to be mindful of our safety. Sa part po ng Philippine Coast Guard, we will not deny the fact that we have very limited number of vessels. That's why we're actually appealing for the cooperation of the Filipino people na siguraduhin natin na magiging safe kayo sa caravan na to, at makakahingi rin kami ng tulong sa inyo na makapag-cooperate to make sure na ang caravan po na ito ay makakapagdulot talaga ng saya sa Armed Forces of the Philippines at sa Philippine Coast Guard. Maraming salamat.
Siyempre, safety pa rin above others. Maraming salamat po sa inyong oras, Commodore J. Tariela, ang PCG spokesperson for the West Philippine Sea.